Bailon Ngayon. Si Lani, 33 anyos. Ang kanyang ina ay 73 taong gulang. Ito'y kwento tungkol sa isang inang nais niyang maunang pumanaw sa kanya ang kanyang anak. Ano nga ba ang katwiran ni Nanay Mila? Siya ang biyaya sa buhay ng mag-asawang sina Aling Mila at Mang Romy. Si Lani ang kanilang kaisa-isang anak. Siya nga angel sa buhay namin. Ang papalakas ng loob lang namin. Pagka nakakita siya, pagka hinaharot namin ngumingiti, yun ang pinaka-inspirasyon namin sa kanya. 40 anyos noon si Aling Mila nang magdalang tao. Ngunit nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang pagbubuntis. Nang ako kasi mga anak, natatakot ako sa cesarean. Nagpadala ako sa isang clinic. Doon sa clinic na yun, marami raw na ilagay sa akin pampahilab. Po sumabog daw yung address ko mismo, yung mga ugat. Bumubula na daw yung bibig ko. Tanong nga sa akin ng doktor, Mister, sino ba ang gusto niyong iligtas natin? Sabi ko, kung maaari, kunin natin pareho. Iligtas natin pareho. Tama naman ng Diyos, binigyan niyo sa akin pareho. Nakaligtas man ang mag-ina, naging permanente naman ang pinsala kay Lani. Ang case ni Mila Rose ay cerebral palsy. So, pwedeng nakukuha ito sa traumatic deliveries or pwedeng may genetic factor din. Sa kasalukuyan, 33 taong gulang na si Lani. Hindi siya nakapagsasalita at hindi rin nakakakilos ng mag-isa. Talagang napakahirap pagka siya nakakita ko. Lalo-lalo na pagka siya medyo magkakasakit. Napakahirap pagka wala kang magastos. Alam ako parang nanginginig sa takot. Sa kabila ng kapansanan ni Lani, siya ang naging sentro ng buhay ng mag-asawa. Akala ko kasi sila na yung kumukuha ng lakas sa akin. Yung pala akong kumukuha ng lakas sa kanya. Kasi kahit kami nararamdaman ko, alam mong may umaaso sa'yo, kailangan mo gumalaw. Hindi mo siya po pwedeng pabayaan. Pero anumang pag-aaruga ang kanilang gawin, wala na umanong lunas ang karamdaman ni Lani dahil utak ang apektado sa naturang sakit. So, usually, yung lifespan ng mga CP patients, usually nasa teen years or mga 9 years to puberty age, nagkakaroon na ng problems. Maswerte si Mila Rose na nakaabot siya in 30s din. 73 taong gulang ngayon si Aling Mila. Si Mang Romy naman ay 64. Sa bawat araw sa loob ng mahigit 33 taon at sa mga darating pa, kailangan asikasuhin ni Aling Mila si Lani sa lahat ng bagay, mula sa pagkain hanggang sa kanyang pag-ihi at pagdumi. Ang iniisip nila ngayon, paano na ang anak kapag sila'y pumanaw na? Mas mahirap yung maiwanan ko siya. Kung mauna siya, okay naman. Basta ilang hinihiling ko sa malay na pag akong uunahin para maalagaan ko siya. Ang masakit pa, kung kailan pa tumanda ang mag-asawa, ngayon pa nagkaroon ng problemang pinansyal. Mula sa pag-aalaga ng hayop, ngayon ay nakikitanim na lamang ng okra at talong sa bakanting lote ang hanap buhay ni Mang Romy. Wala pang 50 pesos sa loob ng isang araw ang kanyang kinikita. Noong dati, meron nga konting kabuhayan na anong pa ng undo yung baka ko. Si Aling Mila naman, 24 pesos lamang isang araw ang kinikita mula sa kanyang pananahi. Itong bandang huli, mabigat na pinagdadaanan. Kailangan na namin humingi ng tulong sa mga kamag-anakan namin para siya masuportahan. Panay, thank you lang yun eh. Kailangan mo kayanin. Yun ang obligasyong binigay sa iyo eh. Kailangan lang na gawin mo lahat ang magagawa mo bilang magulang. Huwag kang malikot para mahulog, ha? Basta ka na.
Kahanga-hanga ang ipinapakitang dedikasyon ng mag-asawang De Vera sa kanilang anak na si Lani. Kaya naman, kahit sa munting paraan, pinilit naming maibsan ang bigat na kanilang nararamdaman. Nagpapasalamat din kami ng marami dahil dun sa mga tulong na binigay ninyo sa amin. Yan yung napakalaking biyaya at tulong para sa aming pamilya, lalo na kay Nila Rose. Malaking biyaya yun para sa amin. Hindi man makapagsalita si Lani, batid namin na nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Sila din marahil ang dahilan kung bakit pilit din siyang lumalaban upang mabuhay sa kabila ng kanyang kalagayan.